kalagayan ng ating dating Pangulo. Matanda na siya. At doon sa kanyang katandaan, dapat niya lamang siya bigyan ng parangal. Dahil sa serbisyong kanyang ginawa. Sa serbisyong kanyang ginawa, inialay niya ang kanyang buhay sa tindi ng mga isyo, extrajudicial killing. Paano magiging liable ang si Presidente sa isang extrajudicial killing? Hindi naman siya ang pumatay doon. Hindi naman natin masasabi agad na extrajudicial killing kapag lumabag sa batas. Di po ba? Ang extrajudicial killing ay malabis na pagpatay ng mahihirap o mga tao na hindi nabigyan ng hustisya. Para sa akin, tingin ko naman, nandito yung mga DDS, no? Taka yung, hindi lang DDS, kundi buong sambayan ng Pilipino. Hindi naman natin dapat binigyang ganun agad ang ating former president dahil siya ay Pilipino. Masakit ito para sa atin. Bilang mamamayang Pilipino, may sarili tayong batas. May Supreme Court tayo. May Constitution tayo. Bakit natin hinayaan na mawala? At umalis? Wala ba tayong bayan? Wala tayong pagkakaisa? Dapat sana tiningnan natin muna ang kalagayan ng ating dating Pangulo. Matanda na siya. At doon sa kanyang katandaan, dapat niya lamang siya bigyan ng parangal. Dahil sa serbisyong kanyang ginawa. Sa serbisyong kanyang ginawa, inialay niya ang kanyang buhay sa tindi ng mga isyo, extrajudicial killing. Paano magiging liable ang si Presidente sa isang extrajudicial killing? Hindi naman siya ang pumatay doon. Pinatupad lang ang batas. Dahil ang batas ay para sa lahat. Ang batas, ang pinakamataas na panuntunan ng mga mamamayang Pilipino. Correct. Walang tataas sa batas. Ang nakakasakit doon na loob at nakakapanghina natin. Dahil gusto niya nasugpuin ang kriminalidad, ang corruption, ang laban tungkol sa droga. Ngayon, nandun siya sa ibang lugar at nagdudusa na tayo na rin mismo ang nagpataw ng walang hustisya at nagpataw at tayo na rin ang naging judge sa ating dating Pangulo. Isa yung kamalian na ginawa natin ng mga Pilipino. Pasensya na po, pero totoo. Alam ko na maraming nakikinig ngayong mga Pilipino dahil itong press ko na ito ay hindi lang antipolo. Pasensya na. May konstitusyon tayo. May saligang batas tayo. Bakit tayo magpapaalipin sa mga banyaga? Bakit tayo magpapalipin sa mga banyaga? May sarili tayong konstitusyon. Ipaglaban natin ang konstitusyon natin. Mabuhay ka! Mabuhay ka! Mabuhay! Mabuhay Senad ko! Kaya mo yan. Baka malaga tayo. Seryoso kayo masyado. Ay, galit po ako eh. Galit ako sa ginawa. Mali. Hindi yung naging tama. Proseso dapat. May proseso. Dahil naging Pangulo natin sila. Kahit tayo, naglingkod tayo ng mahabang panahon. Bago ang kasasadlakan mo, dadalhin ka sa ibang bansa para doon ka ikulong, doon ka litisin. Anong klaseng Pilipino? Anong klaseng Pilipinas meron tayo? Dapat manalo ka kung kasi Kung, kung kaya dadalhin ka namin doon sa kaya mong Congress. sabihin kung yung totoong pangyayari. Pero yung nakaupo ngayon na mga buhaya na sa Kongreso, hindi nila kayang sabihin yun. Tama! Tama! Hindi nila kayang sabihin. Kaya Yun ang kailangan ka namin pinagkakataon po. sa kanila. Ngayon nga Kaya sa Basaga, kung sana kung mananalo ka para lahat mga Pilipino, lahat na. Wala nang maiwan, lahat. Suporta lang ka. Yan. Mabuhay si Kong! Mabuhay! Apo! Mabuhay si Kong! Itong hinahanap ng mga taga-Antipolo.
tanong, isang tanong Hindi pa. ilaga ha. Dalaga na. Liaga. Yes, sir. Ah, Kuya Warren. Ako pala si Warren Castellanes, bali Kali TV 25 Vlog. Kung sakasakali pala rin kayo maging congressman, susuportahan nyo ba ang socialized housing program ng gobyerno? Libreng pabahay. 100% po, libre na nga. Dapat i-avail ng mga Pilipino, ng mga Antipolay. Ano ko, Joke? Ako bilang mamamayan ng Antipolo, bilang ako na concerned citizen, isang taxpayer na matagal nang naninirahan sa lungsod ng Antipolo, nakita ko ang tunay na kalagayan. Way back 1998 nung kami ay nakarating dito sa Antipolo. Hindi na ako kundi ako po ay naging dayo dito. 1998, ako po ay dumating sa Antipolo. Dito po kami nagsimula, aking mga anak, dito na lumaki, at kami yung pamilya, dito na po namin itinaguyod ang aming pamilya, ang aking pamilya. Yung tagal pong yun, wala pang traffic. Ano po, kukunti rin ang tricycle, dahil kukunti pa ang tao. Kukunti na rin ang sasakyan. Ano po? Pero ngayon, na higit 1 milyon populasyon ng Antipolo, hindi nanganganak ang kalsada, nanganganak ang mga bihikulo o mga sasakyan dito. Una natin gawan ng plano, at isa din sa mga concern ko, yung sabi mo, Joke, gusto natin ng kaayusan. Gusto natin na masolusyonan ang matinding trapiko sa lungsod ng Antipolo. Kukunti na ang gustong mag-invest dito dahil sa tindi ng traffic, ang daming nawawala, ang laki ng nawawala sa mga mamamayan. Una, oras. Hindi magiging productive ang mga Antipoleños kung matindi ang trapiko. Pangalawa, na nag-udyok sa akin, ospital. Dami-daming Antipoleños pumipila sa iba-ibang lugar para magpa-hospital. Nandiyan ang East Avenue Medical Center, ang Quirino Memorial Medical Center, ang Amang Rodriguez sa Marikina, ang Rizal Medical Center sa Pasig. Lahat po yan ay mga lungsod na kung saan nandyan yung mga DOH, government hospital. Ulitin ko, 1 milyong taong mahigit ang Antipolo, hindi pa kasama ang lalawigan ng Rizal. Anong gagawin natin sa gantong karami na mamamayan kung magkaroon ng epidemya? Walang malaking government hospital, nakikigamit kami. Pumipila na matagal, nagpapalaboratorio, pagkatapos pagpapalaboratory, nakita ang kanyang sakit, hindi naman pala kaya. So, kailangan set out. Ano po yung set out? Dalhin sa ibang lugar na malalaking hospital na kung saan may espesyalista. Alam niyo po, sa larangan ng kalusugan, dapat ang bawat mga ospital, mayroong mga espesyalista. Para tayo ay hindi na dumayo pa doon sa ibang mga karatig na bayan para magpa-hospital. Isa po yan sa aking naging dahilan. Nakita ko na poor ang serbisyo ng para sa kalusugan sa lungsod ng Antipolo. Pangatlo na aking anuhan ay ito pong tinatawag na trabaho. Alam niyo po, ang mga taga-Antipolo, real talk, kami po ay mga nagbo-boarding house lang dito. Ano yung ibig ko sabihin? Naninirahan kami dito, pero ang trabaho namin nasa ibang lugar. Hinahakot namin ang oportunidad sa ibang lugar para dalhin dito sa Antipolo. Ano yun? Kami mga manggagawa. Doon kami nagtatrabaho, gigising kami ng maagang-maaga, darating kami gabi-gabi na. Sabi ko, ito na ba ang aming lungsod? Napakasakit para sa akin bilang isang taxpayer, bilang isang mamamayan ng Antipolo, na ito na lang lagi sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa buhay namin dito. Ay hindi po nagiging sapat yung aming
trabaho. Ramihan ang trabaho. Dapat marami mag-invest Antipolo, tumaas at magkaroon ng ang lumaki ang turismo upang magkaroon ng maraming trabaho sa Antipolo. We invite all investor to invest Antipolo. Bakit? Advantage po ang Antipolo sa lahat po ng lungsod sa NCR. Napakataas po ng Antipolo, ang ganda po ng klima ng Antipolo. Mababait po ang mga Antipoloy niyan. Masasayahin po kami rito. Matitiisin pa dahil kahit traffic, nakangiti pa rin. Kaya I'm sure, kapag kayo ay nag-invest sa Antipolo, yung inyong pag-i-invest dito, siguradong sigurado, kayo ay masisiyahan, kayo ay magagalak dahil very peaceful ang lungsod ng Antipolo.